Dahil sa pagdami ng mga Pilipino na sumusubok umutang mula sa mga online lending apps, ay mahalagang malaman ng mga borrowers na katulad ninyo ang mga regulations ukol sa tamang interest rate. Kaya po sa video na ito, sasagutin natin ang tanong na ano ang tamang interest rate na dapat ipinatutupad ng mga pautangan, particularly yung mga OLAs dito sa Pilipinas. Ayon po sa Batas Pambansa bilang 68 o ang Corporation Code ng Pilipinas, ang mga korporasyon kasama ng mga lending companies ay maaaring maningil ng interes sa kanilang mga pautang. Subalit, ang interest rate na kanilang kailangang ipataw ay kinakailangang sumusunod sa mga regulations na itinakda ng Bangko Sentral ng Pilipinas at iba pang mga kaugnay na batas. Ang BSP ay may kapangyarihang magtakda ng maximum interest rate na maaaring ipataw ng mga lending companies upang maprotektahan ang mga borrowers laban sa mga labis na interest rates. Ayon po sa BSP Circular No. 1133 na inilabas noong Enero 2021, ang nominal interest rate na maaaring ipataw ay 6% per annum o katumbas ng 0.5% kada buwan. Para po yan sa mga pautang na hindi lalampas sa 10,000 pesos. Halimbawa, kung ang nominal interest rate ay 0.5 kada buwan at umutang ka ng 10,000 pesos, ang interest na babayaran mo sa isang buwan ay 50 pesos lamang. Pangalawa, ito po ay yung effective interest rate or EIR. Ito po yung tunay na halaga ng interest na binabayaran mo. Kasama ang lahat ng karagdagang fees at charges. Ito po ay mas mataas kaysa sa nominal interest dahil kinukonsidera nito ang lahat ng bayarin na kaakibat ng utang. Ang EIR ay nagbibigay ng mas kumpletong larawan ng kabuuang halaga ng babayaran mo. Halimbawa, kung ang principal amount ng inyong inuutang ay 10,000 pesos na may nominal interest rate na 0.5 kada buwan at service charge na 200 pesos kada buwan at may processing fee na 100 pesos na isang beses, ang kabuuang babayaran sa unang buwan ay magiging 350 pesos kasama ng interest at fees at sa mga susunod na buwan ay ang kabuuang babayaran ay magiging 300 pesos na lamang kasama ang interest at service charge. Ang SEC Memorandum Circular No. 18, Series of 2019 ay naglalayo na magprotekta sa mga borrowers laban sa mga hindi makatwirang bayarin. Ayon dito, ang mga OLAs ay kinakailangang ipahayag ang lahat ng bayarin sa kliyente bago pirmahan ang kasunduan at ang lahat ng bayarin ay dapat makatwiran at hindi magdudulot ng labis na pasanin sa mga borrowers. Tandaan, bilang borrowers, mahalagang malaman ang inyong mga karapatan upang maprotektahan po ninyo ang inyong mga sarili laban sa mga hindi makatwirang bayarin. May karapatan kayong malaman ang lahat ng detalye ukol sa mga babayaran bago pirmahan ang kasunduan sa isang pautang. At may karapatan kang hindi abusuhin o hindi takutin ng mga OLA agents. Kung kayo po ay nakakaranas ng hindi tamang interest rate o hindi makatwirang pamamaraan ng pangongolekta ng pautang, maaari kang magreklamo sa SEC o di kaya naman po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang PhilFlag po ay patuloy na magsusulong ng tama at makatwirang sistema ng pagpapautang sa ating bansa. Kung nais nyo pong makiisa sa aming advocacy, maaari kayong maging isang PhilFlag Verified Advocate. Mag-message lamang po kayo sa aming official PhilFlag Facebook page, ang Filipino Fair Loans Advocacy Group, o di kaya naman po bisitahin nyo po ang aming website www.philflag.org sa karagdagang impormasyon. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na video, ako po si Miss A mula sa PhilFlag.